Isa sa pinakamayamang tao dito sa ating bansa, nakatuwang ng ating gobyerno mga sangkay, ang mayroon pong pasabog tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, lahat ng Pilipino ay magugulat mga sangkay sa kanyang mga sasabihin. At ito po ay pag-uusapan natin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ito nga, mga sangkay, pag-uusapan po natin itong talagang namang mainit-init, no? Isa pong pasabog ito ng isa sa pinakamayamang tao dito sa ating bansa. Walang iba kundi itong si Ramon ang isa, mga sangkay, sa mataas na opisyal ng San Miguel Corporation. Ngayon, mayroon po siyang matinding pasabog dito mga sangkay tungkol po dito sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Marami kasing alam ang taong ito. At dito magugulat po kayo sa kanyang mga revelasyon. Bago natin pag-usapan yan, ito po muna, dating gawi. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, dahil tayo po ay paparating na sa 1.5 million subscribers, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo ngayon yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito na, mga sangkay, ito na. Pag-uusapan po natin ito ngayon. Isa pong matinding revelasyon ang isiniwalat ni Ramon Ang tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. At first time nyo makakarinig mga sangkay sa isang taong mayaman na bumilib kay Bongbong Marcos. Ito nakakagulat ang mga sangkay. Pakinggan nyo po yung kanyang mga revelasyon. Mga sinasabi nila nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro. Mga pogo, mga illegal funds. Siya nagtatakbuhan na yun. Kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shumart. Grabe ang investment ng Shumart sa Pilipinas. Okay. Regarding po sa investment sa ating bansa, para po sa inyong kaalaman, yung foreign direct investment sa Pilipinas, lumalawak, lumalaki ng lumalaki. Kasi mga sangkay, bagamat hinarang po yan, yung economic charter change, hinarang po ng Senado. At siniraan po ni PRRD, mga sangkay, gumawa pa rin po si PBBM ng pamamaraan para yung mga dayuhang negosyante, maingganyo pa rin na mag-invest sa ating bansa. That's why ang Pilipinas ngayon ay matatawag na developing country. Okay? Payaman po ang Pilipinas ngayon, mga sangkay. At eto, mismo ang mayamang tao sa ating bansa nagsasalita tungkol dyan. Ano pa lang yan? Level 1. Pakinggan nyo pa ang kanyang ibang sasabihin. Kita mo, Henry C. family. Kita mo, di ba? In lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya ako sa tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Nako, eto na. After the 2028, si BBM ay mamimiss ng mga Pilipino. Bakit, mga sangkay? Alam nyo, hindi po ito napapansin ng marami, pero ang laki po ng iniayos ng ating bansa for the first time. Tingnan nyo po yung bigas, gaano nakamura ngayon. Maliban pa po yan sa 20 pesos, okay? Maliban pa po yan sa 20 pesos. Nagpatayo din po si PBBM ng mga hospital sa iba't ibang panig ng ating bansa. Yung agriculture, inayos ni PBBM. Mayroon na po ngayon mga rice processing center sa iba't ibang panig ng ating bansa. Yung bigas o yung palay, gobyerno na po ang bumibili. Binilhan din po ni PBBM ng mga highly and modern equipments ang ating mga kababayang magsasaka. Ang ating ekonomiya ay lumalago. Nakakapagbayad po tayo ng utang ngayon. First time nangyari. Yung mga nakarang administrasyon, utang lang ng utang, hindi nagbabayad. Ngayon, ano nangyayari? Si BBM po ang nagbabayad. Pero ito ang matinding revelasyon. Bakit mamimiss ng mga Pilipino si PBBM? Ganon? Oh. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agot ng lupa natin. You see? Kita niyo ang ginawa ni PBBM? Malaking impact to, mga sangkay
sa international. Si BBM nanindigan. Ang West Philippine Sea ay atin. Hindi po pwedeng maagaw yan ng iba. Kagaya po yan ng, ang ginagawa niya ngayon mga sangkay ay kagaya ng ginawa ng kanyang tatay noon. Binantayan ang buong West Philippine Sea. Alam niyo sinasabi ni BBM, hindi niya hahayaang may makuha pang ibang lupain sa ating bansa ng mga dayuhan. At sa tingin niyo ba mga sangkay, nagpapa-under si PBBM sa US? Porket tropa sila ng US? Hindi po. Panahon ni Ferdinand E. Marcos, tropa rin po sila ng US. Pero hindi po nagpa-under si Ferdinand E. Marcos. Same sa ginagawa po ngayon ni PBBM. Opo. Yan. Hindi naman kayo nagpapalakas kay BBM yan. Hindi ko na kailangan magpalakas. Diba? Retired na ako eh. Baka hindi niyo napansin, nag-retire ako 2 months ago. Officially, Opo. ay inabot ko na sa susunod na management yung pagpatakbo ng kumpanya. Of course, tatapusin ko itong mga sinimulan ko, paglilinis ng ilog, Opo. yung mga tinatapos kong karsada. Sila rin yung ano ngayon mga sangkay. Sa maraming project ngayon ng pamahalaan, ang katuwang ng gobyerno natin ay sila Ramon Ang. Yung San Miguel mga sangkay. Kikita po natin yung Skyway. Kita po natin yung paglilinis sa Ilog Pasig. Sila po yan mga sangkay. At ang pagkakaalam ko rin, yung pagsasaayos sa airport mga sangkay, sila din po kasi ginagawa po nila ngayong moderno. Sila po yung katuwang ng ating pamahalaan ngayon mga sangkay. Kaya't marami po itong alam tungkol kay PBBM. At ito po yung malaking pasabog niya. Pero para sabihin yung after 2028, mamimiss nila si Presidente Marcos eh. First time ako nakarinig ng isang katulad niya na nagsalita ng gano'n. Bakit? Bakit mga sangkay? Ito. Kasi alam nyo, ako naman, di ko naman kailangan magsip-sip kahit kanino eh, di ba? Because for many years, makikita mo, yung leader, hindi naman talaga bumababa sa detalye. Tingnan nyo ha. Yan po yung revelasyon niya. Patunay na ang presidente natin, mga sangkay, matalino. Brilliant, kagaya ng kanyang tatay. First time mga sangkay na nangyari daw. Kasi ang presidente, okay? Karamihan sa naging presidente sa ating bansa, o lahat po na naging presidente sa Pilipinas, hindi na naman daw po bumababa sa detalye. Hindi nagtatanong sa detalye, mga sangkay, ng bawat project. Pero dahil matalino ang ating presidente ngayon, brilliant kagaya ng kanyang ama, itong kanyang pasabog. Wow. Hindi nagtatanong ng detalya. Paano mo gagawin yung airport? Paano mo yung mga detalya? Very seldom you can see that. Pero itong si BBM, Ayan na. masipag eh. Masipag. Tsaka iniintindi niya yung mga detalye. Can you imagine, pinatawag pa ako para makausap yung mga detalye, i-present ko rin sa kanya yung mga timeline, ano-ano. You see? Ganyan po ka-brilliant ang ating presidente. Inaalam niya yung bawat detalye ng mga proyekto. Hindi po siya yung tipong thumbs up lang ng thumbs up. Di ba? Last administration. Mga sangkay, si Tatay Digong, marami naman pong project. Okay? Marami pong project. Totoo yun. Hindi po natin dinidiscredit yan, mga sangkay. Ang problema, hindi alam ni PRRD yung mga proyekto kung gaano katitibay, mga sangkay, at ano ba ang status talaga. Kung kaya't may mga project po si PRRD na dapat magawa sa panahon ni PBBM, hindi po natuloy. Bakit? May problema. May problema sa detalye, budget, mga sangkay, rights of way, marami pa pong iba. Kaya inayos ni PBBM. Kumbaga, bumalik po sa basic. Tika lang, tingnan ulit natin. Anak ng toko naman itong project na ito. Ayusin na muna natin yan. Ito yung tinutukoy ni Ramon Ang. Na yung mga proyekto nila, mga sangkay, hindi po basta-basta na ipapatayo lang hanggat hindi alam ng Pangulo natin kung anong detalye. Sa madaling sabi, matalino ang ating Pangulo. Kaya nga mga sangkay, ang pagbaba ng presyo ng bigas, ito isa lang sa halimbawa. Hindi po ganun kadali yan. First time po nangyari ng presidente ng Pilipinas, nagawa po niyang hatakin yung presyo ng bigas pababa. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung 20 pesos. Ngayon, pumunta ka sa palengke, magkano yung bigas? Makikita niyo po noon, dati mga sangkay, 60 plus, up to 70 pesos. Pero ngayon, makikita niyo magkano? 30 pesos mahigit, 40 pesos mahigit, pinakamataas na po yung 50. Sobrang baba po ng presyo ng bigas.
Tapos mayroon pa po siyang mga aktibidad, mga programa, kagaya po ng Kadiwa at yung tig 20 pesos na bigas. Na pansamantala, inihinto po muna dahil hiniling po ng COMELEC dahil baka daw magamit ng mga politikong ito, mga sangkay. Di ba? Ganyan po katalino ang presidente natin. Sinasabi ko nga sa inyo, ngayon ko lang lalong na-realize na maswerte ang bansa natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo po yung ekonomiya natin, mga sangkay. Meron man ups and down, pero nanatili po sa tatag ang ekonomiya natin. Bakit matalino ang presidente natin? Ang dami pong gusto mag-invest sa ating bansa. Matalino ang presidente natin eh. Alam kung paano magpatakbo sa Pilipinas. Kaya nga kung pwede lang, extend PBBM 2028, di ba? Kasi sabi nga po ni Ramon Ang, mamimiss po natin si PBBM. I think very seldom you can experience that. Eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi Oo, di ba? sabi nga retired na ako eh. Hindi ko na kailangan mambola. Hindi ko Correct. na kailangan mag-sip-sip. Wala naman ako makukuha sa sip-sip dahil retired na ako eh. Yan, ang pasabog ni Ramon Ang. Presidente kasi talaga natin matalino eh. Alam niyo, hindi po yan magsisip-sip. Diyos mio Maribar, yan nga po yung kinakapitan ng gobyerno para matuloy yung iba pang mga project. Di ba? Ngayon, ano masasabi nyo? Ano? Extend ba natin si PBBM? Alam nyo kung gusto natin talaga i-extend si PBBM, kailangan po natin magkaroon ng charter change. Ayusin natin yung political system. Suportahan po natin ang Chacha. At pag sinabing parliamentary system, yun, suportahan natin yan. Gawin nating parliamentary system ang politika sa Pilipinas at gawin natin, no? I'm sure si PBBM ang magiging prime minister kapag nagkataon. At kapag nangyari yan, mga sangkay, hanggat nagfa-function si PBBM, hanggat magaling si PBBM na namumuno, mga sangkay, siya pa rin ang mamumuno sa ating bansa. I'm sure 15 years enough na po yan para yumaman ng Pilipinas sa kamay ni PBBM. Matalino ang presidente po natin. Tandaan po natin yan. Nakikita po natin ngayon yung grabing improvement ng ating bansa. Mas magaan ang buhay natin ngayon kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Di ba? Mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion sa pasabog ni Ramon Ang tungkol sa ating Pangulo? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.